Kinakabahan si Ando habang tinatanong si Jiang kung ano bang ginagawa nito. Sinabi pa niya na kung lalaban siya, siguradong hindi siya matatalo ni Jiang. Halatang pagod na si Jiang kaya imbes na magpaliwanag, tinanong na lang niya si Ando kung nararamdaman ba nito na parang sasabog ang lakas niya kapag pinapaikot ang Reckless Bull Force hanggang sa ibaba ng kanyang tadyang. Nagulat si Ando sa narinig. Lumuhod si Jiang sa sahig at tinanong si Ando kung nakakaramdam ba ito ng matinding sakit mula talampakan hanggang tuhod tuwing tumatapak siya. Lalo pang nabigla si Ando at tinanong si Jiang kung paanong alam niya ito. Sinabi ni Jiang na mali ang pag-unawa ni Ando sa Reckless Bull Force dahil kalahati ng lakas nito ay walang direksyon at gumagala lang sa loob ng katawan niya. Pinalaan din ni Jiang si Ando na kung magpapatuloy siya sa ganitong bulag na pagsasanay, baka magkaroon siya ng osteoporosis. Gulat na gulat si Jiang nang biglang hawakan ni Ando ang paa niya at nagmamakaawang iligtas siya. Pinayuhan ni Jiang si Ando na gamitin muli ang kanyang lakas para makita niya mismo kung ano ang mali. Biglang nagniningning ang mga mata ni Jiang at may narinig pang sigaw ng tagumpay mula sa loob ng CR ng mga lalaki. Paglabas nilang dalawa sa banyo, tuwang-tuwa si Ando at sinabi niya kay Jiang na pakiramdam niya tumaas ng 3% ang kanyang ultimate punching power. Sinabi naman ni Jiang na bumalik siya para subukan ito at makita ang tunay na resulta. Biglang napatingin si Jiang sa apoy na lumitaw sa harapan niya. Isang system notification ang nagsabing nadagdagan ng plus 110 ang kanyang contribution points dahil sa paggabay niya kay Ando. Dahil sa pagtulong niya sa isang ordinaryong mamamayan na lumakas, nadagdagan din ang kabuuang lakas ng Dragon City. Napagtanto ni Jiang na kung tuturuan niya ng martial arts mula sa hinaharap ang mga tao ngayon sa Dragon City, ituturing ito na malaking ambag sa sibilisasyon. Kung magiging 100 beses na mas malakas ang lahat, kakayanin nilang bugbugin ang mga nilalang mula sa kabilang mundo. Yun pala ang tunay na kahulugan ng contribution points. Kapag mas malakas ang cultivation ng iba, mas lalakas din siya. Biglang lumitaw ang system at pinapapili si Jiang ng gantimpala para sa kanyang unang ambag. May 3 pagpipilian. I-upgrade ang Reckless Bull Force, 756 points. I-unlock ang Basic Gun Skill, 3,100 points. I-unlock ang Ripple Force, 1,500 points. Nag-isip si Jiang sandali. At sa huli, pinili niya ang Basic Gun Skill. Ngumisi siya at sinabing, libre naman edi yung pinakamahal na. Wala na siyang inaksayang oras. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may kapilyuhan at sinabing huwag mag-alala si Ando dahil siguradong makakapasok ito sa military school. Nakita ni Ando ang ngiti ni Jiang at naisip niyang nakakatakot ito. Ilang sandali, nasa harap na sila ng isang makina. Tinanong ni Ando si Jiang kung saan nito natutunan ang kakaibang teknik na yon, pero ang sabi lang ni Jiang ay pag-usapan na lang nila yon mamaya. Ang mahalaga, subukan muna ni Ando ang maximum punching, strength niya. Excited si Ando at pumayag agad. Nag-concentrate si Ando habang pinapalabas ang kanyang aura para ihanda ang suntok niya. Pero biglang may sumigaw sa kanila. Hoy! Sinong nagsabing pwede kayong gumamit niyan? Si Zuo Hayorin iyon. Sinabi niyang umalis agad sina Ando at Jiang pagkatapos magsimula ang klase tapos bumalik lang makalipas ang 20 minuto para lang subukan ang punching gauge. Tinanong niya si Ando kung may pahintulot pa ito. Nainis si Ando at tinanong si Hayorin kung sa tingin ba nito ay isa siyang guro. Ipinagmalaki niya na may epiphany siya tungkol sa Reckless Bull Force at kung mismong si teacher yan nga ay hindi siya pinigilan. Bakit nakikialam si Zuo? Ngumisi si Hayorin at sinabing mali ang stance ni Ando, layo sa standard form ng Reckless Bull Force. Tapos nagtanong pa siya, anong epiphany yan kung hindi ka nga makasuntok ng maayos? Pinayuhan niya si Ando na huwag muna gamitin ang gauge at unawain muna ng tama ang teknik. Galit na si Ando at tila aatakehin na si Hayorin pero agad siyang pinigilan ni Jiang. Sabi ni Jiang, kung ganon, mas maganda sigurong ipakita mo sa amin kung ano talaga ang tamang Reckless Bull Force para may matutunan kami. Nagmamalaki si Hayorin habang inaalis ang relo niya. Tingnan niyo nang mabuti. Pumwesto siya at sinuntok ang punching gauge. Sa lakas ng suntok niya, umusog pa paatras ang makina. Lumabas sa gauge ang resulta, 225 kilograms. Napansin ito ng mga kaklase. May nagsabing ito ang class record na matagal bago naabot ni Hayorin dati. Pero ngayon, casual punch lang.
May isa pang nagsabing grabe ang improvement ni Hayorin sa loob ng 2 buwan, kaya malamang makapasok siya sa isang sikat na kolehiyo. Isa pa ang nagdagdag na kahit mas maliit si Hayorin kaysa kay Ando, mas malakas pa ang suntok niya ng beam makilos. Nang mayabang na tinanong ni Hayorin sina Ando at Jiang kung nakita ba nila ng malinaw, sinubukang pigilan ng isang kaklase si Ando. Tama na, subukan na lang natin ulit mamaya. Jiang, pakiusap, pigilan mo siya. Pero imbes na pigilan, tinapik lang ni Jiang sa balikat si Ando. Ikaw na bahala! Nanggigil si Ando habang kinakagat ang ngipin niya. Tinangka ni Hayorin na harangan siya, pero umusad pa rin si Ando. Sinabihan niya si Hayorin na lumayo, pero patuloy siyang hinaharangan. Lumayo ka, matapang na sabi ni Ando. Nagulat ang kaklase na kanina pa namamagitan. Patay, tuloy-tuloy, na si Ando. Ngunit ngayon, para siyang mabangis na oso. Hinawakan niya ang braso ni Hayorin at itinulak palayo. Nagulat si Hayorin. Kakailan siya naging ganito kalakas? Bumagsak si Hayorin sa sahig habang patuloy na naglakad si Ando. Buong lakas pinuno ni Ando ng enerhiya ang kanyang kamao at nang isuntok niya ito sa punching gauge, umangat mismo ang buong makina sa lakas ng suntok niya